Third impeachment ni BP Sara at yung pang-apat pa, okay? Bago yung pinaghahandaang impeachment ni BBM sa 2025. Complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Bukod po sa confidential funds, nabanggit din sa reklamo ang mga sobrang natanggap umano ng ilang kawani ng DepEd mula sa Vice Presidente. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tatlong impeachment complaint na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Tumatayong complainant sa ikatlong reklamo ang mga pari, Father! Father! Ang linis mo, Father. Oy, bakit naman? Ha? Pare ngayon ang magpapa-impeach. Okay, sige, kay BP Sara. abogado at miyembro ng NGO. We believe BP Sara committed something illegal. Father Joselito Sarabia. Ayan ha. Siguro ang linis nitong pare na ito, no? Siguro wala itong kaso. Sige. And something immoral against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, Naks. thou shalt not steal, Nako. thou shalt not bear false witness. Kasama raw sa mga dahilan kung bakit dapat matanggal sa pwesto ang bise, ang anilay culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. May kaugnayan pa rin ito sa mali umanong paggamit ng bise sa confidential funds. This is based on the results of the committee hearings done by... Hindi kaya base daw to sa committee hearings, no? Hindi kaya ito base sa sa kasunduan. Father, kamusta ka na, Father? by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds, the disbursements were not properly done. The use of fictitious individuals. Binanggit din sa ikatlong reklamo ang umano'y panunuhol ng bise sa ilang opisyal ng DepEd na Ito. inilahad. Meron na pong pangatlo. Okay? Third impeachment kay BP Sara. Alam nyo, isa lang naman pwede na eh. No? Ito po kasi ang style nila. Trial by publicity. Ang optics nito, kung ikaw naman nga ay mangmang sa politika, hindi ka masyado mahilig sa politika, nadadaan-daanan mo lang yung balita. Pag narinig mo to, grabe! Ha? Yung iba na impeach, yung iba may impeachment, pero si BP Sara, 3. Abi, grabe. Grabe ka kurap niyang babae na yan. Grabe kasama niyang babae na yan. Baka yan ang pumatay kay Jose Rizal. Baka adik yan si BP Sara. Di ba ganon? Kung hindi mo talaga alam mo, yan po ang style nila. Ha? Papakita nila na, oy, ito, dami, ito yung kasamaan ni BP Sara. Lahat naman yun, puro haka-haka nila. Wala naman silang malinis na ebidensya na tatayo sa korte. Wala naman silang malinaw na ebidensya na tatayo sa impeachment. Pansinin nyo, pangatlo na ito. And until now, wala pa rin pumipirmang kongresista. Kasi alam nyo, pag-aaralan pa nila yan di ba? Yan yung sinasabi. Oo, dadaan pa yan sa plenary, etc. Maraming ganun Pero pwede naman nilang shortcutin to. 106 na pirma or 104 na pirma, ayos na to. Akyat na sa Senado, i-discuss na tong impeachment. Pero walang nangyayari, di ba? Kahit yung ICC ni PRRD, walang nangyayari. At ako hindi nagugulat dahil meron pa tayong naririnig. Meron pang pang-apat na gagawin, ihahain laban kay BP Sara na impeachment complaint ulit. May mga ganun Bakit? Wala sila talagang planong i-impeach to. Or hindi nila kayang i-impeach si BP Sara or na-underestimate nila yung pagmamahal ng tao sa mga Duterte. Kaya hanggang dyan na lang sila. Alin? Siraan. Paano mo sisirain si BP Sara? Maghain ka na maghain ng mga impeachment complaints. Magpaimbestiga ka na magpaimbista sa mga Duterte. Pag naririnig ang Duterte, pag nasisira ang Duterte, nasisira si PRRD, automatic masisira si BP Sara. Yaan ang akala nila. Kaya nga dinadaan nila sa ganyan.
And until now, yan ang hamon namin sa inyong mga nagpapa-impeach. Yan din ang hamon namin sa Quadcom na laging araw-araw nag-iimbestiga, wala na silang ginawang batas, wala na silang inasikaso kung hindi ang Duterte. Ihain nyo na, pirmahan nyo na yung impeachment nang makagalaw na tayo, may mangyari sa bansa natin and then magtrabaho na kayo. Pero wala, di ba? Asan ng ICC? Wala. Kaya pinaiikot-ikot nila yan. At sasabihin nila, nung isang araw, nung isang linggo, ano sinasabi nila? Inaantay pa namin yung third complaint. Meron pa raw kasing pangatlo. Eto, lumabas pangatlo. Sasabihin nyo, inaantay nyo, may pang-apat pang magko-complain. Meron pang fourth impeachment complaint laban kay BP Sara. So antay kayo ng antay, ipon kayo ng ipon, gaya ng ginagawa nyo sa Quadcom, instead na dinidemanda ninyo, pinapasa nyo sa korte, hindi. Hearing kayo ng hearing, para sumaba si Duterte, si PRRD, para sumaba si BP Sara. Same thing dito rin sa impeachment. Ganun din. Di ba? Sasabihin nyo na lang, eto, takot kayong pumirma. Kayong mga mayayabang na imbestiga ng imbestiga, na salita ng salita, na impeachable offense yung ginagawa ni BP Sara, takot kayo, duwag kayong pumirma. Hinahamon na namin kayo. Even yung mga Duterte supporters, hinahamon na. Pirmahan nyo na yan. Simulan na natin ang impeachment. Kesa puro kayo daldal, puro kayo paninira. Kita nyo, itong pang-apat, itong pangatlo na impeachment. Pinick up ng saksi, pinick up ng mga mainstream media. So ano i-discuss nila doon? Lahat ng kasamaan ni BP Sara. Di sumasama ang imahe ni BP Sara. Yan na po ang target nila. Hindi na talaga impeachment. Mga duwag yung mga yan. Sanay lang yan siraan. Pero pag seryosong usapin na ng ebidensya, duwag na yung mga yan. Kasi pagdating sa korte, pwedeng magsalita si BP Sara. Kailangan yung ebidensya mo tatayo. Pagdating sa impeachment, pwedeng magsalita si BP Sara. Hindi katulad sa Quadcom, binabara siya. Binabara si PRRD. At ang kailangang ebidensya ron, tatayo. Wala puro sila. Alam mo ba, para sila. Kulto ata itong mga ito Hindi ba? Parang kulto. Itong mga kongresista nating Quadcom, parang kulto. Parang mga to, sindikato. Sila lang naman Ito, meron akong tanong sa inyo. Seryosong tanong po ito. Pakisagot. Kahit kayo ay hindi maka-Duterte, do you think yung ginagawa ng Quadcom, yung 7 na yan, yung mahilig lumabas dyan na 7, do you think yung mga ibang mga politiko naniniwala dyan sa 7 na yan? Dyan sa mga kongresista na mga Makabayan Black? Dyan sa mga NPA, dyan sa Congress? Sa tingin nyo yung ibang mga politiko? Sa ibang lugar, yung mga mayor, yung ibang may posisyon, yung mga AFP, yung mga generals, naniniwala sa 7 yan. And others, yung kanilang mga amuyong? Hindi. Sila lang yan. Kulto yung mga yan Excuse me. Nako. Kaya nyong lokohin yung sarili ninyo. Tingnan ko eto. I-comment nyo dito sa sa comment section. Tingnan ko ang tapang ng mga yan. Saka sila magsalita ng ganyan pag nakaupo na si BP Sara. Kasi definitely, BP Sara will sit as president on or before 2028. Sure na po yan. Mahal na mahal ng tao si BP Sara. Yung tapang, tingnan ko kung magsasalita yan. Hindi ibig sabihin, ay Coach Olis, ano sa tingin mo? Maghihiganti si BP Sara? Hindi. Hindi siya maghihiganti. Kaya lang yung mga yan, yung iba naman dyan, balimbing di ba? Yung iba dyan dati, himod pwed kay Duterte. Ngayon, himod pwed na kay Martin. Di ba? Kasi kung asaan ng power, andyan dyan yung mga yan. Dahil duwag yung mga yan
Baka may kaso yan, o baka mukhang pera, o mukhang power, kaya kung sinong nakaupo, dun sila. Tingnan mo, marami, kalahati dyan. Yung sinasabing mga hardcore na galit kay PRRD, galit kay Sara, tingnan mo, kalahati dyan, baligtad. Kaya kaya sinasabi ko, tingnan ko tapang ninyo. Pag nakaupo na si BP Sara, not only itong mga politikan na to, even yung mga vloggers, pansinin nyo yung bumabanat kay BP Sara ngayon, dati himod puwet kay BP Sara. Halos gawing Diyos si PRRD. Ngayon, binabanatan ng Duterte. Tingnan ko tapang ninyo pag upo ni BP Sara. Tingnan mo, baligtad na naman yung mga yan. Bakit? May mga kaso eh. Di ba? Kung asaan yung power, nandun sila. Bakit? Para yung kaso nila hindi mabuksan. Ganyan yung mga yan. Kaya yung mga nandiyan dyan, tapang-tapangan lang yan. Di ba? Kasi nasa puder sila. Kaya yung iba dyan, matapang dahil palipat-lipat ng puder. Hindi niyan kaya maging oposisyon. Sa mga pagdinig sa Kamara, tanong ng mga complainant, kung hindi i-impeach si Vice President Duterte, ano raw ang pipigil sa ibang opisyal ng pamahalaan sa paglustay sa pera ng taong bayan? It's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. O di kausapin mo, Brad. Kausapin mo si Martin. Bakit? Pumirma na ba si Martin? Kausapin mo si Dan Fernandez. Kausapin mo si Paduanong sigaw ng sigaw. Kausapin mo si Abante na mahilig magbigay ng Bible verse. Bakit hindi pa sila pumipirma? Hello? Huwag niyo isisi yan kay BP Sara, ha? Gusto nga niya yan eh. Total, nag-complain na rin kayo eh. Di pa kausapan niyo yung amo niyo pumirma, hindi kayo iniiwan sa ere. Huwag niyong sabihin na wala kayong kumpas sa ibabaw. Pwe! It has now become their moral obligation to do so. Inendorso na ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at Aambis OWA Party List Representative Lex Anthony Chris Colada ang ikatlong impeachment complaint. Sabi ni Bordado, walang sino man kahit anong ranggo o impluensya ang mas nakatataas pa sa batas. Eh, ba't di mo pirmahan? Di ba? Ay, puro kay dakdak eh. Wala namang napirma sa inyo. Puro kayo pledges. Yan yung sinabi ng isang convicted na congressman. Puro pledges, walang pirma. Oh. Kasi alam mo pledges, pangako lang yan, oo, pipirmahan ko yan. Wala kaming tiwala sa mga pangako ng mga politiko. Puro kayo dak-dak, ayaw niya naman pumirma, mga ano kayo. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, hindi pa niya natatransmit ang naunang dalawang impeachment complaints sa Office of the Speaker. At gaya ng naunang dalawang impeachment complaints, ang ikatlong reklamo ay ire-review ng Legal Department ng Kamara. Tingnan mo, pinag-uusapan natin, puro technicalities. No? Hindi pa raw natatanggap, hindi pa kung ano-anong palusot nyo. Ang dami nyong excuses. Ang ganda ni BP Sara, no? Oh. Isipin ninyo, mga duwag lang kayo kay BP Sara. Bakit? Kasi alam ninyo, hindi kayo tanga eh. Alam ninyo, malakas pa rin ang Duterte. Alam nyo, mahal ng isipin nyo, lahat na binato nyo kay BP Sara. Pagdating sa survey, lamang pa rin siya sa inyo. Kayo, ginamit nyo ng lahat ng pera ng bansang Pilipinas. Hindi pa rin tumataas ang... para kasi kayo mga buhaya. Hindi pa rin kayo tumataas sa survey. Ang datingan nyo kasi swapang. Pangit na kayo, swapang pa kayo. Di bali sana kung pangit ka, maganda ugali mo eh. Pangit na nga kayo, pangit pa ugali ninyo, baboy pa. Sorry, baka may tamaan. Di ba?
Ganid ang tawag namin diyan, ganid sa pera. Bukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Vice President Duterte. Pero ilang beses na rin niyang iginiit na walang naging mali sa paggamit ng OVP ng confidential funds. Dati na rin niyang itinanggi ang alegasyon ng panunuhol. Nauna na rin niyang sinabi na haharapin niya ang anumang reklamo o kaso laban sa kanya. Para sa GMA Alam nyo kung bakit? Ito yan eh. Yung impeachment kay BP Sara, hindi nila mapatakbo. Baka bumaliktad. Baka bumuelta. Sa inis ng taong bayan, di ba? Kinakatakot niya mag-rally. Hindi po. I don't think the rally will be the immediate solution. Probably in the future, but not immediate. Kasi pag inimpeach si BP Sara at mahal ng taong bayan, naramdaman ng mga politiko na mahal ng taong bayan ng Duterte, walang susuporta sa impeachment. Ang posible pang mangyari niyan, dahil sa galit ng taong bayan, masyadong malakas ang sigaw ng taong bayan, mababaligtad. Kasi ang mga politiko, nakikinig po yan sa inyo. Nakikinig yan sa pulso ng taong bayan. Pag masyadong malakas ang sigaw ng suporta kay BP Sara, lalong-lalo na nagalit at nag-init dahil pina-impeach si BP Sara at hindi nagtagumpay, baligtad. At ako naniniwala, ang mai-impeach si BBM dahil mararamdaman ang init ng pagmamahal ng mga Pilipino. Kaya walang choice ang mga politiko kung hindi sumunod sa maingay na sigaw ng taong bayan.